ta nakagapos ito ng mga klase ng mga puta. Although, diri mo kay maupay na akong boses kay may mga ginaabat nga ubo, sipon, darahan aton kapasong panahon ano. Pero bisan pa man, salamat sa Ginoo nga nagkamaya na gihapon. Tagaan ako niyahin time or privilege nga mag-uyakan or mag-sumat niya maupay nga mga pulong haaton. Ang mensahe nga dili nagtikang haaton kundi tikan by lead by the Spirit. So, start kita with a prayer. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, hanbaraan nga Espiritu nga magpamuhatan amon tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Lord, salamat Lord God, wayungan mo kami Ginoo. Ngan salamat Lord, han imo mga pulong nga magawa sa in-in namon Ginoo. Ngan amon ini may aplikar, amon panadlaw-adlaw nga kinabuhi Lord God. Yes, Lord. Ngan bisan pa man Lord God anon mga tagsa namon nga pinagdadaanan Lord God. Diri kami Lord nakagapos ito Lord God. Because I am free. I am so blessed by your name, having your name Jesus in our lives. Yes, We Lord. thank you Jesus. Ang barang Espiritu magpamuhatan kada tagsa amon Ginoo. Amen. Salamat, Lord. Thank you, Ang Lord. ngaran ni Jesus. Amen. Amen. So, kung may nakang Bible, start kita kabasahon ng Acts chapter 4 verse 8 to 9. So, dadun litar ourselves nga dadun nato na kamo mensahe pinaagihan blessing of having Jesus into your life. So, may daba blessing and Jesus sa aton kinabuhi. Iba dako. So dako ang kaibahan kung may Kristohano na naton kasing-kasing. Kay pag may Jesus nga nimo kasing-kasing bisan ano sa ning pa mapa-finances man ito nagpipigilit buruhaton ha Ginoo diri kita ito nakagapos. Padayon kita magporso kung ano ang kaburoton na ginawa aton kasing-kasing. Ginuuna natin niya kagyan niya kanina. Seek first the kingdom of God. Matthew chapter 6 verse 33 na. Amo gud iton pinaka-importante ha aton kinabuhi. Nga unahon gud naton ang Ginoo. Kay kung unahon naton ang Ginoo, everything will follow. Ang blessing nag-uuma ko nga blessing nga maul po taton kinabuhi. O diri la ang blessing ha financial kamurayaw ha naton hunahuna. Panatag ang naton loob. Waray na kita itong mga anxiety pagkabaraka. Kundi ada aton dako ang Diyos kaysahan aton ginaatubang yan nga sitwasyon. Bisan pa man ha Pilipinas no, pamahal ang mga papliton, pero we trust God for everything. Kasi hiya nga tanan magsusuporta aton. Sige basahon naton iton Acts. Actually, nagagamit kasi na ako ng cellphone. So, dinala kita. Hard copy nga Bible, kung may daka mo. Acts chapter 4, verse 8 to 9. Nasa rin gidi? Sumagot si Pedro, mapuspos ng Espiritu Santo ang tagapanguna ng mga pinuno ng bayan kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling. So, that time, no, because of Jesus Christ, may the good power nga magpagaling naton mga karamdaman. Like hadto nga time nga ginhimuhan ni Apostle Paul nga nagpagaling hirahin. Ano yung saring didi, no? Lumpo. So, nagpagaling yan lumpo. So, ginpalakat niya. Pinaagiliwatan niya pagtuo. Kung ano man ang mga karamdaman naton kung i-allowed naton ni Hesus Kristo atong kinabuhi, magkakamay-ana kita itong kagawasan. Ano man naton nga mga problema, makakakuan kita iton, makakaalinggawas kita itong mga problema kung ina-allowed naton ang Ginoo atong kinabuhi nga mag-manifest. Iton manifest gani, iton nakikita ko dito. Kung ano iton sulod dito nimo kasing-kasing, magawas na magawas yan. Kung namumuyayaw ka pa, pinaagin imong expression, that is a curse. Kumbaga, kung adahin mo ang Ginoo, waray na kita nga pamuyayaw, maupay na naton expression. Diyan nakikita aton personal nga kinabuhi.
So, ang iba no, nahihimulay ito nira nga, di ba, iton problema na ito, iba solusyon nira, mag-inom, maglibang, pero kulang lagi hapon. Bisan ano naton himuon nga, maglibang haton kinabuhi. Kunwari good, kasi ni Jesus Christ, amo gud ito yan, perfect solution na naton kinabuhi. Waray na gud iba. Kasi kung maglibang ka, mag-inom ka, after that, masakit ani mo ulo, may baraydan ka pa. Kasi wari ka man magtrabaho, nangutang ka ngayon. So, masakit ka ulo. So, ano ba, siguro naton kung di rin naton tinatagan hin panahon ang Ginoo, na mamalayan naton, nabaon na pala kita utang, tapos, ayan, namumroblema na. Kasi, di rin man naton ginalaw ni Lord. So, kung ilapit naton kito ang Ginoo, wari ko din posible ang nga kanan. So, kung may nakamukuhan na ballpen, notebook, ikaw lang tininyo, pwede niyo i-take down notes. Pwede lang tininyo magamit. Point number 1, blessing having with Jesus in your life. He alone has the power to cleanse us, our sin. So, may daya power nga maglimpyuhan natong sala. Wala iba nga po pwedeng makapag-limpyuhan naton sala, kundi pinaagigod lang ni Jesu Cristo nga atong Ginoo. Kasi sometimes kasi natong kinabuhi no, danay kita diri nakadto sa simbahan kay nababad trip kitahan, darahan ginihimo na aton kapamilya, an attitude. So kita mismo naapektuhan. Kung waray ang pulong didahay mo Ginoo magmanifesto, di na kit masimba kay ito nga nga para simba dito. Di man liwat mo open example, pero may nagpipinakasala-sala. So mas ura-ura pa kita Ginoo nga nag-judge sa nato ni kasi tao. Kasi samantala ginkuan la kita sering pa ni kumbaga ginano la kita ginpatawad la kita waray kita magpatawad. Although nagpapatawad kita pero dirito nawawara ha aton aada lagi hapon naaalala naton. Although nasa ring pangani dito, di ba kung nasa ring nga ni Jesus Christ na remember niyo yung story nga yun yung ditohan, babae nga nagbabaligyahan, ano ito, ang tawag ito, mga mababang lipad, nga ginkuan niya, nakitaan niyahan mga tao, tapos sumiringan mga tao. Kailangan niya patayon, pagbatuhon. Pero ano siya rin ni Jesus Christ? Kung hinuman kuno ha iyo an waray sala, amula an may karapatan nga maglabay ha iyan bato. Pero waray may So, no one, waray good man. An may pumurotan ba to, ginabog lagi hapon nira. Diri para nga itong babae. Tungod maaram nira. Kita nga tanan, waray good matado nga matahan Ginoo. Makasala lagi hapon kita. Nasa ring didiha, barasahon nato in Hebrews chapter 9 verse 22. Ayan. Hebrew. Kasi kita nga tanan talaga makasalanan sa ring nga ni Romans 3:23. Kita nga tanan nagkasala ha matahang Ginoo. Nasa ring book of Isaiah, ang pagiging matadong liwat naton sugad-sugad lahin trapo ha Ginoo. Pero din sa ring ha Hebrew chapter 9. Tagalog na ako sa chapter 9 verse 22. Nasa hindi. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ang kasalanan. So, kung diri sa pamamagitan ko ng Jesus Christ, diri kita nagiging matadong. So, naging matadong liwat kita, pinaagyan pag-accept natin kay Jesus Christ. Kumbaga, gina-allowed natin. Kumbaga, nag-manifest kay Jesus Christ ha aton kinabuhi. So, makikita mo itong tunay nga Kristohano yung mag-manifest tayo kasing-kasing. Makikita mo niya expression, aniya pamaagi, aniya ways, kung usa kita nga Kristohanon. He Jesus adalay mo kasing-kasing, hay mo huna-huna. Kaya nagiging, sometimes nagawas yan. Kumbaga, iton usa nga prutas no, iton usa nga juice like iton kalamansi. Kung pugaon mo ito, magawas iti yan. Just like iton ubas, kung pugaon mo yan, magawas aniya pagiging ubas, ang matamis. So, the same thing dihapon pagiging ng Kristohanon.
Hapanahon hiton aton kuan no. Hapanahon ni aton problema. Kasi makikilala kasi kita ang aton tunay nga attitude hapanahon hin problema. Diri hapanahon nga maupay kita, nagkatatawa, we're celebrating in birthday or ano pa man bida, nag-joke-joke. Pero makikita talaga naton ungod nga ikaw kung panahon paano ka umatubang hin problema. Ada kung paano ka mag-react, paano ka response iton klase nga sitwasyon. Baga-baga mataton kinabuhi nag-i-exam ka. Itong exam, amo ito aton na challenge. Di na natin may apply kung ano na aton na ibaruan. Kasi going to church, it's not enough. So pagka niya simbahan, diriya sadang. Dapan nakakasadang aton, hi Jesus good aton kinabuhi. Kasapatan aton kinabuhi. Kasi hiyalaan, nagpupuno ini. Hiyalaan naghihil hanaton mga ano ba aguni. Mga sakit na haton heart. Hiya ito kung ito naglulunas. Hiya nagki-cleanse, pinaagihan niya mga pulong, pinaagihan niya presensya gihapon nga pinaagihan iya ngaran. There's a power in the name of Jesus in our life. So nasa rin nga ni dito ha 1 John 1 chapter 1 verse 9. 1 John. May gara na kasi ako electronic Bible. First John, kung nada na kamo. Chapter 1 verse 9. Aton kinabuhi no, waray talaga liwat in religion nga o pwedeng makahil ha aton. Waray bisan ano nga sikta or magpamember ka bisan nga kung mag-aram ka, mamati ka tanan nga mga pulong diri to makaka-change sa aton. Yan diri Jesus gudlaan makaka-change. Ang relasyon naton na Ginoo ang makaka-change sa aton kinabuhi. Waray na gud diba? Diri ang relihiyon, diri an kung ano man ang atong pinanmamatian, ano man ang aton kundi si Jesus gudlaan makakakuan. So basahon naton itong 1 John. Ano ko nga makakakita? 1 John. Kapalig. Ano ka natin, Beth? Ano ka na? Hindi, basta. Chapter 1 verse 9. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. So, yan. Tama yan. So, pwede yan. Chapter verse 9. Nasa rin din, no? Chapter 1 verse 9. But if we confess our sin, God, He can always be trusted and forgiving us take our sin away. So, tatanggalon niya natin mga sana. Kung nagpapasiguro liwat, kailangan liwat natin magpatawad. Susuga dito kaupay ang Ginoo. So, diri kita dapat mag-condemn aton ni kasi tao. Na, uy, hindi yan yun. Kundi, kasi pinatawad laliwat kita eh. Diri kita naging matadong pinaagihan naton mga ginhimo. Diri kita nagiging matadong dito naton mga ways. Nagiging matadong kita pinaagihan pagkamatadong ng Ginoo aton kinabuhi. So asyeto iya ka maupay. So itong religion man gud diri ito makakahatag changes sa aton kinabuhi. Kundi ang relasyon gud ang Ginoo. Hi Jesus gud dapat adi aton kasing-kasing nga magmamanifesto aton kinabuhi. So may dito kuan Jeremiah chapter 33 verse 8 no. Jeremiah. Adi maupay lang tadi nga verse nga chapter 33. Actually kanina habang nag-study ako sisinamok talaga ako ng kasawa. Kaya nadiri talaga yung kumanhi ko no.
Kasi sila, hindi din-istorbo ako. So, amo gitot mga way ni Satan nga. Isugad kagod. Sumasamok, para kong magpadistorbo. Kasi di rin na kita nakahigot na ako, nasa rin ako hiya. Before mo ako maging asawa, naghihimo na ako ini. Sharing the word of God. Hasta nga rin asawa mo ko, nagsusugad lagi hapon ako ini until now. Kaya mo lang na ako ninitakon kuan, mission na kinabuhi while buhi pa ako. Nga makapag-share ang pulong ang Ginoo. Kaya magiginano man ako din ni kalibutan. Kung diri ka mag-share ang pulong ang Ginoo. Amo lang iton rason. Kaya kung waray ka na ginihimo din ni kalibutan, kuhaon ka na ni Lord, di mo na may enjoy yan mo kinabuhi. Tapos din ako nag-enjoy nga nakakapag-share ka about itong pulong nga Ginoo. Kaya waray good maikukumpara kung may Hesus Kristo kahay mo kinabuhi. Kay tanan nimo nga mga anxiety, mga ano pa man ito dida, nga mga nga nakakaulang itaton mga kinabuhi. I-let go naton ito. Kay kung i-let go naton nga ni-embrace naton ni God. Let go nga ni-embrace naton ni Lord. Kung adahan ginawa aton kasing-kasing, waray imposible nga mga tanan, easy lang nga tanan. Nga nagkakamay-ada kitahin, kamuraya wa naton panunahuna. So, Jeremiah 33. Arani na ako. Jeremiah 33. Actually, maupay di verse 8, no? Nasa rin din Ito. Lilinisin ko silang lahat nilang kasalanan, patatawarin sa kanilang paghimagsiklaban sa akin. So, ito nga mga time no nga papatawarin kita kapag danay kasi atong ginabuhi. Naabot kita time nga labi na pa nga napabayaan na ako ni Lord no. Kay anakong kinabuhi sugad man hini. Pero dinhi kalibutan no, itaton kinabuhi diri lang nga we're living in the carpet. Ito nga maagi kalahin carpet, naging kakasal nga ginaagihan, di ba mahumok, maupay. So itaton kinabuhi diri la ito permanente. Once lang yan. So bago kita on ito nga time, pinaghihirapan anay naton ito. So pagkapartiyan ni taton kinabuhi nga may ginihimo ka nga ning kaupayan para Ginoo, hihilaon ka talaga. Pabalik. Tapos una ko din nga anya na nga nakuanan ko waray ko sulod-sulod 1 month. Unang-una man gud nga humihila akon. Sa akon mother-in-law. King kapaan ka kuno. Karon katrabaho na kon. Salamat mawa ko na siya waliti mo kuan. Waray man ako pabaying Ginoo, waray man ako gutoma. Pero nasa ring ako, He Lord na ito't bahala. Pinagpe-pray ko hirana. Siguro gin-allow din ni Lord nga akon marriage kay waray na siguro magre-reach out ayra. Waray na iba. So, although makurigad kung uhuna-hunaon, no? Pero, di waray man makuri kung kaupod mang Ginoo. Kasi easy lang eh. Kita yan na, ginpigilan ako waray kumadi. Uri nga niya ko tagin niya pamasahin na. So, maupay na lang nga may nasalin pa. Kaluyo ko nga nakaton akon mga ID. Tago mo So, awit ito. Ayaw ko ni mo i-TM, hinulat niyan akong bonus. Medyo ko masaray ko mo. Kabaraka nga nakmaon po dito. God will provide. So, nagpasalamat ko na ko Ginoo no nga didahan time nga waray ako sulod-sulod, waray ako pabay. So, gimpahoram akong bugto ako nanay. Waray ato interest. So, nabayaran ko gihapon pagsakop ko. Tapakianalaya akon, kumpira ko nung nakuhudmon. Pahuram ako, waray interest. Tatagan ko, nadiri, ayaw ko na ito. So, salamat na Ginoo. Gimpahuram ko ako. So, waray ko pabayin ni Lord. So, maupay ko diya. Ngang di gud nagpapabaya ha aton. Waray malaki niya gutuma. So, bisan pa man, amo ko dito ta akong challenge nga. Pinagdidirect ko, ayaw ko dito pag binasa ng Bible. Bayala pag ito ra-ura. Tangal akon, kaya nun siya nga Diyos wawanik, always meditate the word of God day and night para di kita mapahamak. So, waray good kuan, waray good makakapapigil. Kumbaga, kung halimbawa kasi kung magpagapos kita, kunwari, nakagapos ako, tas butong waray man kita dinihigot, no? Bubutungon ako, tas karoy ko magpangalaga ng Ginoo, tas karoy ko, nakakabirik ka, di ba kung nakahigot ka, halimbawa, nakahigot ako ay mo. Tapos, gusto ko mag-move. Makakapaglibot-libot la ako. Pero diri ako makakagawas. So, suga dito
kuan kon gusto mo mga lagad na Ginoo, gusto mo magad na Ginoo, nakahigot ka man hito nga imo sitwasyon. Is the time nga diri kagud makakagios bisan ano pan imo karuyagon nga gusto. Kun allowed mo hiya nga nakahigot kay ito nga sitwasyon nga diri maupay haton kinabuhi. So ako nagpasalamat ako Ginoo nga bisan pa man ginagamit ko talaga sa tanas so good na imo pamilya nga ito nga time good nga madadown ka instead na imo family kuno dapat magle-left up ay mo magaano ay mo kundi kung anon ka good niya ubutungon diri ka kuno naangay maging pastor kana ko man ikaw wala ito pero sa ko salamat ta Ginoo nga nagkamay-ada ko hing kadasig nga bisan ano pa man nga magpag-down pagdaot taagihan naton padayon lagi hapon kita. Kaya no, adi naman naton ang pulong ng Ginoo. Naka-rote na kita, nakapangugat na aton. So ako, nakaturok na. Diri niya madali-dali nga. Pag may mga circumstances sa aton kinabuhi, diri na kita madadala. Kundi hira dapat andad doon naton. Ng pinakamaupay ito no sa nga pamilya nga ang foundation is the Word of God. The cornerstone is Jesus Christ. Ngayon, labinahan mga tatay. Usually, nakikita ko yan na I'm so sad to say nga kaguti-guti laan may mga interest ng pulong ng Ginoo labinahan mga lalaki guti ay nga porsyento la. Kaya usually, ang iba gusto nira iridnom, pambababayi, kasi inirang kalibutan eh. Mga kuan, bulang, yan, buigo, adayton. Kasi naiin kasi hira, tapos iridnom, eto, jamming-jamming, kung na babae, marites, irito, mga lalaki, tulets. So, kasi ito nangyayari. Kumbaga, kaya rugad manurugan ng angaran nga nakakuan, nakon stepmother. Hindi yung pagod ngaran na nangaran, kay marites, pero, kuan la, nagkataon la siguro, nagkarahan, trend ng kalibutan, no? Mari anong latest gindiretso ni Marites nga ran nahan tao. So kung halalaki nga ni tulets ito, mga chismisan, maupay tas pagalingay na nga nira pag nalalamangan nga ni sa sontukay. Ito nangyayari. So diri gud maupay nga sinisiring pang solusyon. Okay? Point number 2. Nasa kanina ang primero, His alone has the power to cleanse us from all sin. So, Jesus gudlaan hiyalaan may power to heal hantanan naton nga mga sala. Hiyalaan naglimpyo. Like hangin kanta niyo kanina nga ano to? Ang kanta kanina? Ang last above all. So, yan. Hiya gudla. Waray na iba. Tanan. Hiya kasi ang King of Kings and the Lord of Lords. So, hiyalaan nakakapalimpyo haton. So, waray kita karapatan nga magdaotan nato ni kasi tao. Kasi ginlinisan laliwat kita. Kumbaga waray kita sadang makapaglimpyo haya. Point number 2, He alone has the power to end of the curse. Ayan na, in us. So may dahiya iton ano ba iton curse? Balagay niya ano curse? Sumpa. Yan, sumpa kinabuhi. Ito nga, pag expression naton lagi hapon, bisan Kristohanon kita, nambubuyayaw kita, yan, sumpa, yan, aton kinabuhi. So, basahon naton iton kuan. Came from, di nagtikang curse, sumpa. Di nagtikang disobedience. Diri pagsusunod. Ayan, ada na kita ito. So, basahon anay naton ito. Deuteronomy 20. Pero before that, basahon naton ito Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ay, maupaya di. Deuteronomy. Nasaring di no? Verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na iyong Diyos, ay tuto pa rin ang kanyang mga utos, ay gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa. Sa balat ng 28.
So pinakadakila. So waray ko dito kuan ni like han hinimo ni ano pa niyo kuan ni Joseph. Ano ka mo story ni Joseph? Ni Joseph kuan niya ito nga pinaka kumbaga nagustuhan nga niyan ito asawa ni Potiphar. Kay si Joseph kuan niya ito nga naging slave ba yang adto kay ginbaligya yang adto niya bugto. So kay kadto niyahan kanan kuan kan king house or palace ginakitihan asawa ni Potiphar. So gustuhan kasi kuan man niya in that time gwapo kasi Joseph eh. Kumbaga macho. So nataypan niyahan asawa ni Potiphar ang babae. Pero Joseph wala hiya magpa kuan kasi nahadlok iya Ginoo. Wala hiya magpa temp ang babae bisan nag-asawa kasi yan king liwat. Gindalagnan niya. Tas napriso pa iya. Kaya ginreklamo niya nga ginimuan niya sala ni ang asawa ni Potiphar. So anong nangyari? Ginbless gyapon ni Joseph. Kinhimo hiyahan second to the pero. Imagine one vice governor niya. Ito ang bugos ni Rahan hatto nga kapanahon. Imagine data niya pagsunod. Ginbless ko diyan ni Lord kasi nadirihiyahan sala. Nadirihiya. Gusto kasi niya an iya ginaano is an God Yahweh Jesus ay kinabuhi. Ang gin-raise niya. Nagmanifest man na yan pulong ang Ginoo. So, gin-bless siya. Yan, naging kuwampay. Ito kasi that time, kung mababasa niyo ang story ni Joseph, ginbaligya ito yan iya bugto. Kay naaawa niya bugto. Pero waray hiya ano pa tawag ini? Magdumot niya bugto. Nagpasalamat pa hiya. That time, nagkamay adahin pamin niya tuna. Hiya nagdarahan iya pamilya. Hiya nag-support nga to ang ira nation. So sobra ka, kumbaga, na-allow dito ni Lord nga nangyari kan Joseph. Kasi para lahat mag-bless ang ira pamilya. Yan akalahan mga bugto ni Joseph na namatay na iya. Pero buwi yun diya. Yan nakaka-bless ito nga gina-allowed nga sitwasyon Lord. Di kita maaram ni na-allowed niya. May mga plano gud diya atong kinabuhi. So ka really amazing gudan pag may dakita Jesus sa aton kinabuhi. Yan tanan naton nga nangyayari gina-allowed ni Lord may purpose. Di naton nalalaman pero may purpose pala yang nga ginihin. May dahiya ko kumbaga ito ko ba nga sumpa and disobedience like itong mga sabi-sabi, pamahiin, ayan. Ada ito dida. Mga part of disobedience. One time na to, no? Pakita ka nimo palad kung ano kuno nimo kapalaran. Part of disobedience yan. Ginoo kasi una-unahan mo Lord. Yan, amo ito dito nag-start an disobedience. Nasiring didiha ko ha verse 8 no. 28. Pagpapalain niya ang iyong mga kamalig lahat ng iyong gawain. Pagpalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. So kung may pagsunod kita, Ginoo, pagpapalain kita. Ginuuna nato niya. Seek first the kingdom of God. Like na mention Matthew chapter 6:33. Verse 9 na sarili. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan na sa kanya kung susundin niya yan. Aw ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Verse 20 na siring didi. Adi ang mga nag-disobey. Verse 20 na siring didi. Padadalhan niya kayo ng kahirapan. Ayan. Ang nag-disobey. Nagkukuri ito kinabud. Bisan ano nimo paniguro, bisan ano kadakon imo sweldo, magkukuri ka lagi hapon. Kaya naman di rin man natong Ginoo ng Ginoo. Bisan ano nimo kayaman, dan nimo kuan waray ka kamurayaw hay mo kinabuhi. Kasi waray ka di kay mamurayaw para na akon na bati diriya na uling at hayra di kalakat hayra balay kay bayin ko no pangawato na nira ref nira TV. Nira kadto simbahan kay bayin ko nira sulod kawaton. So ada na yan nakakuha na nira mga material thing. So ako nangatawala ako ito. Na diri paglakat kay bayin pangawatan. Ano mo nira balay kay bayin kawaton na nira ref nira TV. Very poor na mga pag-iisip. Karadlok. So, sasaring didi,
Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang maubos kayong sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Verse 21 yan ha. Tapos sa verse 22, nasa ring didi, lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit, pagkatuyo, nag-aapoy na langnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyo. Tala, yan na ito ano. Matinding init. Hindi kayo titigilan ito hanggang hindi kayo nalilipol. Kung babasahon talaga niyo itong iningad Deuteronomy ni grabe ang mga bisan ang story ni Solomon, no? Si Solomon kasi an anak hiya kumbaga hiya ang kinalugdan ni at hiya man ang anak ni hino nakilala kan Solomon, anak itiya ni David kan Bathsheba. Siya na. Hi Bathsheba naman asawa itohan sundalo ni Solomon. Kung na, ano niyon, hikuan kasi si Solomon, dati diba mayaman na hiya, king na siya. Hikuan, hi David, I mean. So, hi David, nakita niya hi Bathsheba na nakarigo. So, after han iya menstruation. Tapos, naakit hiya kan, hi Solomon ito ha, naakit hiya kan Bathsheba. Tapos, ang asawa niya kay sundalo man, impadara niya nga doon labanan para mamatay, para maging asawa niya Bathsheba. So, tapos, darahan, disobedience kasi ni, because of, kasi ginano niyan flesh ni Solomon. That time, being a king. Diri Solomon, ni David. Nagsaring higad. Naginagburod man ni Bathsheba. Kaya sinipingan ni David. Tikang ito nga bata, mamamatay siya. Namatay itong bata. Tapos, ito nga suhag nira ni David. Kan Bathsheba. Kay damo kasi asawa ni David that time. So, ano yung mga asawa, ito naglilingkod, nag-deserve kan David, kung mabasa lang niyo ang story niya. Tapos, that time, namatay naman halaban, nagiging padara ni Kwan. So, ito ang katugbang nga ginhimo ni Lord kan David, namatay ang ira anak. Tapos nagluksa siyempre David, tidahan masakit ani anak kay maaraman niya nga mamamatay ang anak kay that time kasi nakakaistorya pa ni Rahi kay Yahweh, God the Father that time. So kamatay, tapos ikaduhan na niya nga anak, amo ni Solomon. So Solomon liwat, nagkamay ada liwat tiran 300 nga wives, 700 concubines. So may daya 300 nga asawa, 700 nga mga kabit. So may daya 1,000 nga mga asawa nga babae. During the time Old Testament. Pero kin pagbawalan nito hikuan, Solomon ni Yahweh nga kung mag-aasawa ka, ayaw pag-asawa hin babae nga nag-aalayhan mga mga Diyos-Diyosan. Kaya napahamak ki David Solomon kay nag-asawa yahan babae nga nagsisimbahan mga images. So that time diri da undefeated ya kay ang bansa ni Radto nagkamay adahin peace of mind. Tapos iton tanan nag-aalay iya mga gold inahatag na iya kay nasaringani ang reyna nga kumaday iya naghatag iyahin pinakadamo nga silver gold ay iya para kuno iya sobre nga anan ko nga akon ko nabatian na sa ring ang babae. Waray ko makatungahan so matira akon. Napakaswerte ko nohan imo mga tagapaglingkod dan imo animo mga sundalo nga imo mga asawa kay grabe ang wisdom nga may ada kan David. Kay an kan David waray ibang agin hiniyap kundi wisdom and knowledge la aniya ginampo Ginoo. So pag may wisdom and knowledge, grabe ang yaman nga ginhatag ni Lord aya kay full of wisdom niyan, Holy Spirit ada iya. Kaya lang it because nga nagkamayada yan disobedience bisan gahano hiya ka suo ka Ginoo. Yan. Na kuan hiya, napahamak dara nga nagsimba rin hiyan mga Dios-Diosan after hadto. Dingko kaya lang ni Lord. So amo ito ang magiging consequences natin kung nagdi-disobey kita. May da mga curses. Pero para ma-break natin ang mga curses sa aton mga kinabuhi, itong mga sumpa. The time nga ni ko na namamati kitang horoscope, mga kapalaran, ayan, napapahamak gud kita. Kay kumbaga,
na disobey man kita, nag-dishonor hapulong ang Ginoo. Kasi ang power han pulong ng Ginoo ang Ginoo is kuwang dito ya highest and final authority. Kung diri naton ito buhaton, mapapahamak gud kita anaton kinabuhi. Kay only Jesus laiton makakasave anaton kinabuhi. Amo leto yan ang magmamanifest aton kinabuhi. So basahon naton ito in Galatians chapter 3 verse 13. Kumbaga ang disobedience, no? Amo gud ito ang product and curse. Ang sumpa ang disobedience nato na kinabuhi. Nga diri matanggal-tanggal. Ako yun na pinagpipray ko talaga na Galatians chapter 3 verse 13. New Testament. Galatians. Galatians chapter 3 verse 13. Nasa yung didi. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. So, tinubos na kita tikanhan mga sumpa ng siya'y isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yan. So, tinubos na kita mula pa una. 2,000 years ago, simulahan na-accept natin ni Jesus Christ, ang para isang iya cross, amo ito, ang naging kuan natin. Sikan hadto nga dayana, nga nagmamanifest yan, kung ungod kita nga Kristohano, no? Kasi ang pagiging kuan, kumbaga ang pagiging slave naton ang kasalanan, sinurrender na naton na Ginoo. Because Jesus Christ, good and pinaka-the best with the aton kinabuhi. Savior. Grabe ang power ni Jesus Christ. Ngayon, pag na-mention, may ako na napalit nga book sa Shopee about mga sorcery, mga sarito, mga nasasaniban. Yung binasanak ni sa tuloy gabi, tas nang girabo ni Abarahibo. Tas may asa nga lalaki nga, bagay broken hearted siya. Kasi tapos, an iya uyab bayan niya. Tapos, that time, nasa ring man niya, nagsumpa niya dito niya kwarto. Kung hino ko no, an akon ko no, mabatian ko no, nga busis nga, mabaton ko no akon. Asya ko no, taksasambahon. Halak. Pakay, may nagpakita iya nga, ang kuanan devil, nagyakan ko da iya, kung ako kuno timo sa sambahon, yahatag ko imot nga tanan. Pero meron nakita niya, oo, grabe, ang karaote nun may sungay, tapos nagamulan mata, nakakita niya. Tapos that time, naisip na niya, na maumawan na yan, antikaihan na. Gingkuan niya, nga, walay na pa kuno ibang mas powerful. Ano ko ito nga ako nababatian nga Jesus. Tapos, yung sa wahiyahan devil, ayaw ko nito pag-mention nga Jesus. Naapektuhan niya, natataranta ko niya basta ma-mention natin in the name of Jesus. Natataranta niya. Tapos na-conscious niya in the name of Jesus. Yan, as ito gimbiling ito niya nga na Jesus. Nga nagpakawala ito yung course nga tika na ito. Kasi nambabarang na kasi niya eh. The time, nagiging sorcerer na yan, nambabarang na natin sa niya uyab, ipabarang niya. Nangyari, ito nga ako na tuloy ito nga libro. Kuha na ako ni Fernando. May ako ni Lijo. Pero rin panganit ka mong pagbasa, hiyala talaga sa kuha to. Grabe talaga ang power ngayon pag na-mention natin the name of Jesus. Nahadlok kasi yan. The time. So, suga dito ka-powerful ang ngara ni Jesus sa atong kinabuhi. Manggigirabo talaga ang devil pag i-mention mo ay mo panimalay. Nga, by the name of Jesus. So, sobra ka, speak the name of Jesus. Ito nga kanta is very powerful talaga. Nga, ako na, grabe niya lyrics liwat ito. Nga, maupay yung declaration na atong kinabuhi, panimalay. And of course, matatanggal talaga. Pag in-mention mo ito. Yan ako ito. Ang disobedience natin, no, amo ito ang product, curse. Ang diri natin pagsunod. Diri natin ina-apply ang pulong ng Ginoo. Diri na yan nagmamanifest sa aton kinabuhi. Ayan. So, asyempre, may curse. Pero mabibreak lang itong mga curse sa aton kinabuhi.
kung i-allowed natin ni Jesus Christ haton kinabuhi. Ngan diri na naton iga-allowed an mga worldly things. Kasi nag-iiba kasi naton mindset eh kung may Jesus ka. An aton music choice iba na. Gusto na naton mag-worship, gusto na naton mga worship song because nabag-o na kita eh. Diri na naton ang worldly things ang magiging priority naton. An imo boyfriend, an imo girlfriend, diri to mga kapabag-uhain. Bisan pa daw ito yung mag-promise sa imo. Bisan pa daw iton mayaman, mag-promise sa imo. Mapapako at mapapako din yan. Bisan daw, sining pangalan nira, ang chocolate, gaano katamis, nag-expire din. Tanan may expiration. Pero and the power of the name of Jesus sa aton kinabuhi, kung i-aplikar naton, so grabe ang blessing aton kinabuhi, nag-uumapaw. So, tanan nagiging magaan, it because the name of Jesus in aton kinabuhi, na i-gaalaw naton. So, paano man naton ito yung may-alaw? Always good kita madaop pa iya. Nag-meditate. Kapag mata naton aga, hindi rin dayo ng cellphone na naton inoona. Magpipray good kita bago kita bumangon. Kasi, napapansin ko kasi pag diri manggod nimo na una ang devotion every day in our life. Ang nagdidwell haton kalugaringon. Emotion, problema, problema ka. Halaga namon baraydan. Instead, i-allowed nato ni Lord, seek first the kingdom of God. Di kahit ito nababaraka, basta naulpot na lang ito. Nga tanan naton yung mga ako nga ni, dira ako nag-expect nga makakahuman ako nag-college, maramot ti Tibet. Pero nahuman man gihapon, nga bisan gaano, kadamon mga, diri ito makakatapos, kaysa din sa din eh. Pero, nagpasalamat liwat ako hadto, kay iya. Kay the time hadto nga, ginda down ka, time man liwat nga na rise up ka. Pasalamat gud kita. Pag time nga ginuhugot ka pa baba, kailangan maging steadfast na natin. Ano ang steadfast? Ini, word of God. Amo lang ni ang gamot na natin kinabuhi para di kita ma-discourage sini nga kalibutan. Kaya nakaka-discourage kasi iton una nga gagamit ni Satanas is kami maro natin panimalay. Una gud ito ya kasi alam naman gumamit taga dito kapitbahay mo, di mo. Kaya kung di ka magkasihay, okay lang. Di mat makakaulang. Imo sangkay, okay lang. Di malagat makakaulang. O, buhay ka ng ray sangkay. Pero ti mo gud pamilya, gagamiton gud ni Satanas. Nakikita kong story ni Jacob that time no nabasa ko. Kasi na, Job. Nga, nakikita ko, kung bagabagan akong misis, pareho gud ang kanhong basawa. Nano ito ngayon mo Diyos, ngayon mo Diyos silbihan. Nga, impabahian ka na. Nawara, imagine mo that time, nawara niya mga tanan nga manggad. That time kasi damo niya kakarniruhan, sheep, Job, grabe ito. Tapos gintistingan niya na nag-istorya Satan and God. Sus ko na ito ngayon muhob na naglilingkod ay mo. Tagaan ko na itong sakit. Kuhaong ko tiya pamilya. Kuhaong ko tiya kayamanan. Di rin at magsiserbihay mo. Sige ko na nasa rin God. Basta ayaw lahiya pataya. Tagaan niya sakit. Hubot-hubad. Pero anong saring ni Hob? Ani asawa? Nabuhi ako kuno nga. Uray ka dadara-dara niya kalibutan. Mabalik ako nga doon akong gintikangan ng waray liwat madadara. As in, nikid na yan. Puro hubag, aniya lawas. Waray bakantin hubag. That time, tapos kingkuan niya kaya niya mga anak, sunod-sunod na matay, nagparty, tapos ang pagdao pa niya, mga nagsiserbi, nag-aalaga niya mga karnero. At ko doon, nagkamatay yung mga karnero, tapos gimpanngawat. So, nawara itong atanan. So, waray hope ma-discourage. Nag-trust good diya Ginoo. So, sumopet ito yung example. Kumbaga, iningahon na, kukuhanan ko na-experiensyahan niyo nga naakon. Kasi kita nga tanan, may kanya-kanya kita nga challenge eh. Iba-iba la. Kasi iba-iba man aton capacity. So, gina-challenge kita, gina-allowed ang challenge nato na kinabuhi. Ha-different nga aspeto, situation. Kasi iba-iba kasi naton kaya, iba-iba naton potential nga mayada kita. So, gina-allow dito nga mga circumstances sa aton kinabuhi. Kung ano ang imo kaya. Kasi, Lord, kung babasahon naton iton
new beginning ha, Genesis no. Before himuon ang tao, gin-prepare na ni Lord ang tanan eh. Last na kita nga ginhimo. Kaya no, marami Lord kung ano naton panginahanglan. So, wala kita dapat ipagkabaraka. Kasi nga tanan, gin-prepare na ito niya. Ginmomold la kita iton mga sitwasyon nga may ada kita. Mga circumstances nga aton nababatian. Ginmomold la kita niya para kita maging matibay. Katiton usang kuan, iton usang bagay, inuli-uli ko ini. Bago ya maging ganap nga jewelry, alahas, like so no, naagi niya hintinding init para maging maupay aniya hallmark, aniya tatak, aniya quality, aniya kumbaga hiton usa nga product like ano pati ba Jag, Adidas, bago hiya may dito tinatawag nira nga mga quality control nga gin-maintain nira. So kita ang tatak aton ay Hesus Kristo aton kinabuhi. So kung may Kristo ka kinabuhi, diri ka madali-dali nga matempt itong over itong kalibutan. Pusong dalisay. Yes. Anaton kinabuhi. Napapag-o. Diri ko no nga. Kasi kung bag-o na talaga kita, saring namon leader, no? Kung nabag-o na talaga kita, diri mo na kailangan ni-remind, oy, magpasa ka mo devotion. Kasi may na kasi kami, every morning may devotion. Tapos magsisend. Diri na kami ito ginra-remind niya. Kasi maaram na kita kung ano aton obligasyon. Aton panimalay, diri na kita ginra-remind kung ano aton obligasyon. Being a father, being husband, being a wife. So maaram kita aton obligasyon. Kita nga kanya-kanya may da kita kanya-kanya nga function. Maging na simbahan, maging panimalay naton. May kanya-kanya kita nga mga obligasyon. Pag estudyante, may da kita mga obligasyon. So suga dito ka upay Ginoon hatong kinabuhi. Point number 3. He alone has the power to give the witness of life. So may dahiya, he an witness sa naton kinabuhi, Jesus Christ. Yan, bisan hino makaka-witness sa naton kinabuhi kung ano si Jesus Christ. Magmamanifest yan, pinaagihan naton mga expression, kung ano aton ikikinabuhi. Kung bisan man kita gutila, no? Pero you're so blessed nga namaadi ka mo na mamati. Ngan diri la naton kawangon na naton pamati nga magpabilin la yan nga nabatian la ninyo kundi dapat i-share gihapon ninyo. Ako karekot sana na akamo no asa di na habunga ma-share ko liwat kung ano man ang ana ko naibabaruan because of word of God. Kamo luwat pwede luwat kamo maghandlehin kuan mag grupo-grupo kamo mag-share luwat kamo Bible study. Pwede gihapon doon niyo bihimo ulit yung mga break time pag waray kamo may ginihimo instead nga magpinan. Ako din ako nag-spend time hiton pag pinangita social media waray akong magigame. Ana akong talaga gingikitan, magkikita niyo hapon mga wall ana akong Facebook. It's only the word of God good talaga itong mga reels, mga kuan mga TikTok nga makakabulig good. Asya to hinihimo. Ngan iniiwasan ko rin na mag-sharehin mga personal nga agenda akong kinabuhi. Never na ako nakula. Ngayon na. Kasi kung ano yung expression, ito mo kinabuhi, amo ito na-express mo na tayo mo social media. Kung napupus-pus kahin pulong ha Ginoo, i-share mo lang sa social media na mo. Para liwat didira dito ini kakaibay niya. Kasi may mga tayo may eagerness kitang to share the word of God. Kung kaupay mag-share. Sala na ito nira kung di rin mag-study. Kaya importante na kapag share ka. Importante, bisan social media, di ka na kumato kay social na yan na, digitized na mga social media platform. Kaya haros mga bata yan na, bisan nga naman signal, may piso wifi. Makakapagkita na yung mga ano. So, danay, ano ba? Gusto ko, I'm not wasting my time while still young, kaya pa naton. We share good. Kasi, waray na kasi iba nga mag-ano. Kundi, asya kasi ito, ang pinakamaswerte la kita, maswerte la ako, kamo nga, early pa, makusog pa kita, nakakabasa pa kita, nai-enjoy nato ng Word of God. Every day. Kasi kaupay ang wisdom,
kung nagbabasa kita everyday, Bible. Kasi aada nga tanan eh. Mapa-horror man ito, wisdom, aada nga tanan. Ito, babasa mo yun, horror, Book of Revelation. Gusto mo numbers, Book of Numbers. Makikita mo na tinahamat. Damo ang mga na-mention liwat niya. As in, tanan gudada from Genesis to Revelation. When, ang sulaki laliwat nga, that time, tatay, di dakahan elementary ko that time. Nabasa ko na ko niya ng Bible. Yung binasa-basa ko. So, grabe ang nahibulig liwat ako. Siguro, di ko ma-imagine na kinabuhi kunwari ako Word of God. Siguro nag-give up na ako that time na eskwela pa ako kay Kakuri hadra. Imagine mo, di rada niyo naranasan ng magsurahin chichiriya. Pero nagsura ako ito sa pari. Oo. Masabay na elementary kay pwede kami ito magtudto din luya. That time. Yung mga ulag to. Ngayon, nakatawa kat balugan. Pabayaan ako dito. Nakonsura sa pari. Tapos binabaktas ko lang ito from Purokotsokan Lapuas, Summer High. Tapos nangangarangan ako dito ng sapatos. So, makakapalit lang kasi kanto kung umuli ako magkupras. Magkupras ako siya ng daytay. So, salamat na Ginoo, no? May katapusan kasi ang tanan kung magdi-desire lang kita. Kasi kita kasi nga tanan, diri kita makapamili kung anong klase nga kinabuhi mo, mga iada kita. Pero sala na naton yan kung diri kita magsusumikap. Think pa, life is a choice. Choice ito nimo kung piliyon nimo Jesus Christ nga i-allow daton kinabuhi. Amo itong pinaka-importante. So naton na point number 1, He alone has the power to cleanse from our all sin. Point number 2, He alone has the power to end, of course, in us. Point number 3, He alone has the power to give newness of life. Ayan, ano nito pagiging kuha natin. Pagpaubos, humility. Yan. Nagmamanifest yan kung nadahan ginuuhain mo. Galatians chapter 5 verse 22 to 23 kung babasahon niyo. In conclusion, Jesus is the major solution of human problem. So hiyagudlaan solusyon na atong kinabuhi. Tanan yung mga problema, uyab dirito solusyon. Kaya magbabago ka kung sasaguton mo ako. This is the reason why we introduce Jesus to everyone, so that they may able to have the right relationship with Him. So, kailangan gud natin magkamayan ma-open nga relasyon na Ginoo. Kasi ito pinaka-importante, relasyon gud na Ginoo. Diri man ni Jesus Christ kuma dito establish ang religion kundi relasyon gud la Ginoo. Kailangan niya i-break ang mga courses sa atong kinabuhi, mapinanses man ito. So, kailangan gud natin. So, before we end with each, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God. Hanpulong nga amon nabatian, Ginoo. Salamat, Lord, I break on every curses sa amon mga kinabuhi, ang mga sumpa, mapinanses man, Ginoo, mga problema man, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ang problema malabay la amon, Ginoo, tungod ni mas dako ka ng Diyos kaysa amon mga problema, Ginoo. Salamat, Lord God, ang relasyon na kada pamilya, Ginoo. Salamat, Lord God, nga you provide everything, Lord God. Mapapinanses man, Lord God, haamon trabaho, pakabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, nga waray makakaulang, hapagpangalagad haamon, Ginoo. While buhi pa kami, Ginoo, nga gintagaan mo pa kami hinkusog to share your word, Lord, to spread your word, Lord God. Hakada respective places namon nga kung hain kaniya ato, Lord God, kundi magmanifest ani mo mga pulong, haamon mga baba nga kinabuhi, Lord God. Kung hain man kami dapit, Lord God, ang imo mga pulong ang makikita haamon kinabuhi, Lord. Ngan magawa sa amon baba maging expression namon, Lord. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, hino na bless ang pagpamati ang pulong yan na uddo. So, we are so blessed. So, no, kay Sir pa